What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero katatapos lang ng misa, pero Panginoon, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Titipon tayo dahil nais nating magpahayag ng galit. Nais nating humingi ng katarungan. Nais nating maningil. Nais nating papanagutin ang dapat na managot. Paano nga ba tayo humantong dito? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. At palala ng palala ng palala. Mananahimik pa rin ba tayo? Manonood na lang ba tayo? Magpapatuloy pa rin ba tayo sa
buhay natin na parang wala lang nangyari. Hindi na! Dahil noong tayo'y nananahimik at nagbibibsi-bisihan at walang pakialam, may mga puwersang nagnanakaw ng bilyong-bilyon, trillions, na dapat sana ay para sa bayan. Sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo, ang bawat isa sa atin, na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari, ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin. Simula nung unang EDSA, EDSA 2, EDSA 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, 2 linggo, 3 linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan, hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman to para sa atin. Ano papamana natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to be change. Change has to happen. Dito na tayo, nag-aalab ang mga puso natin, so bakit hindi? Diba? So, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-participate, sa mga lahat ng mga nagsasalita. Lahat po ng sinasabi ninyo, ideal para sa atin, para sa ating mga Pilipino. Bata pa lang ako sa UP Baguio, nakikipag-laban na kami sa ganitong klaseng sistema. Pero hanggang ngayon, hanggang ngayon parang mas malala pa ang nangyayari. Parang mas in our face nila ginagawa yung pagnanakaw nila, yung paglulustay nila sa mga pera natin. Taxpayer din po ako. Meron akong 2 anak na tinataguyod, may pamilya akong tinataguyod. Masakit para sa akin na sa kanila napupunta ang pera natin. Serbisyo sa tao! Serbisyo sa tao! Huwag nang Miss Ivana, bakit ka nandito? What do you want to make some noise for? Kapal na mga mukha ng mga magnanakaw. Ibalik nyo ang pera ng taong bayan. Amen. Ikulong na mga corrupt. Thank you, Miss Ivana.